May pasahero po ako na mali po siya ng pin location. And tumawag sa akin, nakakaawa naman, may bata daw, kaya pipilitin kong kunin kahit na medyo dapat po is-cancel ko na po. Consideration ko na lang din po kasi dahil may bata nga daw po siya. Ayun. Hanap ako ng exit, mag-exit ako. Ito ako sa parking. Ngayon na. Pwede kong mix it sa kabila, no? Hi, ma'am. Ma'am Che? Hi po. Traffic po kasi. Pasensya na. Nasanay kasi ako sa SM main entrance lang. Ang main entrance nila is yun nandun sa may ano. Sa Jollibee pala yun. Anong tawag dito? Ano po? Yung entrance dito, anong tawag? Hindi ko alam po anong tawag dito sa entrance nila. Parang west or east yan, ma'am eh. Oo, west or east. Eh, traffic ngayon, ma'am eh, oh. Oo nga, busy mga tao. Date. Buti pa sila. First time kong mag-grab na babae. Ang first time po. Baka naman di kayo nag-grab madalas, ma'am. Bihira. Yun ang transport ko. Simula November. Ano talaga, bihira lang kasi, ma'am eh. Dahil masalimuot ang kalsada. All day kayo magdadrive? Yes, ma'am. All day ako. Full time. Eh, doon, tsaka doon, talagang napaka-traffic eh. Oo, dyan Sobrang sa may- traffic ngayon. Talaga dyan. Naka-crossing siya ang traffic. SU20. Ay, Salamat. ma'am, souvenir nyo. Oh, wow. Souvenir ng pay parking. Oh, parking. Yung parking doon. Pero may souvenir pa rin naman ako, ma'am, para sa bata. Ayan, ma'am, free po yan. Ayan po. Pwede siyang kumuha dyan, ma'am. Ayan. Ito ay ano, it's a flute. Ito, nakakuha na siya. Oh, there's a Welcome. glowing card. Sunod na tayo, sunod. Okay. Dito lang din kayo sa Dasma? Ano ma'am, hanggang 8 o'clock ma'am, dito lang ako sa Dasma. Area ko lang, Cavite. 12 o'clock ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. After nun, kahit sana ako bumibiyahe. Ay, may oras. May ano na kami ma'am, may choices na kami. Kaming mga ibang driver. Kumbaga meron kaming ano na, natawag na booking planner or auto access at destination. Ako naka-booking planner. Kaya may duty kami na ano lang, 12 to 8 ng gabi. 12 ng tanghali, alas 8 ng gabi. Pero taga dito ka lang. Yes ma'am, taga Dasma lang din ako. Nakakarating din kayo ng Maynila.
Yes, ma'am. Pero hindi na ganong kabili ka ano ka kala ano kumbaga palagi. Bihira na lang. Kasi katulad ngayon, ma'am, syempre okasyon, maraming pasahero, may tendency na hanggang Manila ako. Pero pag ibang araw, diretso na ako uwi ng bahay. Kasi alam ko na medyo pag matumal, uwi na lang. Sayang din sa gas. Kaya pag ganitong malakas, kahit hanggang alas 2 ng madaling araw, pwede bawi. Oo. Kasi alam ko na may pasahero, pero pag wala talaga naku, mahirap magpunta ng, halimbawa taga rito ka, tapos pupunta ka ng Maynila, tapos Isang biyahe lang. Question ko meron itong babalik. pabalik na ano, minsan may pabalik hanggang unahan lang. Kumbaga, maghintay ka naman matagal. Pag mga ganyang mga season, kailangan samantalahin. Kahapon nga, dalawa lang pasahero ko Oo. Monday no? Ano ba kahapon, ma'am? Monday. Tuesday, oo, ma'am. Ano lang, dalawa lang pasahero ko. Grabe. Mula alas 12 hanggang alas 8. Oh, Oo. Pero kagandahan mo kasi nung kahapon nga, booking planner kami. Kumbaga, yung naka-duty kami, yun lang ang naging booking namin, okay lang. hindi naman hindi. Hindi lugi. Kasi binabayaran kami, kumbaga tinatapalan kami ni Grab ng ano na, Ano yun? Bakit? Ano lang, pili lang? piling ano ma'am, mga driver. Ganon, kumbaga kaming mga ibang driver, nag-ano kami, nagsiset kami ng parang schedule namin na within Cavite lang kami. Tapos meron si Grab kasi sa amin na tinatapalan nila kami pag halimbawa hindi namin makuha yung bibigay sa amin na halimbawa sample kami binabayaran kami ng 1,300. Tapos kung maka 500 kami, tatapalan niya yung kulang. Yun yung tinatawag sa aming booking planner. Paano po sumobra naman kayo? Hindi na kami patatapalan kasi sobra na kami sa 1,300 Hindi mo na yun ibibigay sa Grab? Hindi na, kumbaga oo, sa amin na yon. Mas okay. Secure. Basta makaano ka, naka-duty ka ng 12 to 8. Kaya yun, kahapon dalawa lang, tumal talaga. Ano yan? Subscription din ba yan? Parang nagbabayad ka every month? Hindi ma'am, si Grab automatic ano sa amin ng ng commission, nagbabawas ng commission sa amin. Okay. Every time na may pasahero, bawas ng commission. Ganun siya. Ilang percent naman yun? Depende sa ano ma'am depende sa rank. Meron kasi kami tinatawag ng mga member, silver. Yan, depende sa rank ng driver. Pag medyo mataas yung mo, medyo less ang percentage na kinukuha ni Grab. Okay itong ganito. Kasi nung pagdating namin galing Australia, parang commute kami. India, sabi ko sumakit ulo ko. Sa init. Sa init, tapos sa crowd, tapos sa puso. Ayoko na nga mag-commute. Yan, uso na naman. Tsaka ngayon ma'am, marami na kami rito sa Dasma. Oo nga. Dahil ngayon nga ma'am, nagkaroon ng booking planner. Kaya dumami, kumbaga si Grab, sa amin na parang nag-tie up ba, kumbaga sila, si Grab is nag-promo, tapos kumuha sila ng driver na katulad nga namin yung tinatawag na booking planner na within the area lang kami. Kaya hindi na hirap hindi na mahirap mag-book. Tsaka kami, hindi na rin kami hirap kumuha ng pasahero. Kasi dati, ako di ba taga Dasma ma'am, bihira nag-grab sa Dasma umaabante pa kami ng Paimus or Bacoor, yan, para pag nandun na kami, medyo malapit na kami sa Maynila. Nandun na yung pasahero, ikot na kami ng ikot niyan. Ngayon yung mga ibang driver, tsaka na lang makakabalik ng Dasmariñas kapag may drop off, may pasahero na may dadrop. Ganon siya. Dati pahirapan dito. Tsaka yung ibang driver, pag once na nakakuha ng alas 9, hindi na kinukuha kasi wala naman silang pabalik Oo, ang matsyempohan na lang noon yung mga taga Dasma, yung mga papunta talaga na malapit sa bahay na nila.
tayo na hindi na talaga hirap. Pero sa General Trias, doon tas may Amadeo. Mm. Ang hirap doon. Ay, sa Amadeo, ma'am, kasi wala pa kami sa Amadeo. Wala sa Amadeo. Ngayon, meron dyan, General Trias, tsaka 13 Martires. Yan. At saka Naik. Yan, meron na ang Naik. Tsaka Rosario. Pero ang Amadeo, wala, ma'am. Tsaka Tagaytay. Kaya pala. Oo. Wala rin sa Tagaytay. Wala din, ma'am. Hanggang silang lang. Kumbaga, yung medyo malapit lang sa Tagaytay, meron. Lagpas ng Hacienda, yan, meron pa dyan. Kasi nagpunta kami sa Amadeo kasi may bahay kami doon sa Bella, sa may papunta Amadeo. Eh, nung nag-grab ako papunta doon, madali lang. Pagbalik, wala tayo akong makikita. Meron, may nag-drop sa inyo sa Amadeo, ma'am? Nagbukas, may kakilala kasi akong grab driver. Tapos, Oo. in-ex ko na lang, sabi ko papapick up ako. Hindi, yung pagpunta nyo dun, ma'am, hindi siya totally na nakadaan sa sa Grab, sa application. Kasi wala kaming application hanggang Amadeo eh. Kaya hanggang silang lang. Parang mangyayari na lang daw pag pupunta ka service. Si driver, kakausapin mo, o drop mo kung ganito, babayaran mo siya ng one way or may pakonsuelo. Ganon siya. May sukoy akong grab na taga malapit din sa amin. Kasi ang hirap din minsan, ang tagal makabook. Hindi ka tulad pag may kakilala ka. Pabor din sa kanila yun, ma'am, kasi hindi na nila kailangan pabor pag may mga ganyang service. Pati nung nag-airport kami, kasi naghatid ako sa asawa ko. Pagbalik siya din. Siya na rin, oo. Minsan tinatawag namin yan, parang Grab rate na lang sisingilin mo. Sinisingil nila, kunyari, check nila sa Grab, kung magkano, yun na rin yung babayaran, tapos balikan. Ako nagpapasobra pakonsuelo na lang. Yun yung minsan kami mga driver, ganun ginagawa namin. Pag may service, compute na lang namin sa Grab rate. Kasi ang hassle. Ganun din naman halos babayaran. Konti lang Hindi, kumbaga mas ka, ma'am, mas anong tawag nun, mas komportable talaga. Singitan ngayon eh. At na makauwi dahil Valentine's. Buti may mga driver. Yan, ma'am, yung iba naman nag-early na yung mga ibang driver eh. Kahapon pala nag-Valentine's na eh. Tapos ngayon magbabawi ng yung iba ng biyahe, 'di ba? Sasamantalahin na. Lalo siguro nung Christmas busy. Ay, oo, ma'am. Talaga, asing traffic talaga. Yan lang nga, doon kami kumikita kapag traffic, maraming nag-grab. Magtsatsaga ka lang talaga sa traffic. Parang ganito rin yan, ma'am, pag pag Christmas. Talagang kumbaga bumper to bumper, kumbaga isang dangkal na lang. Nakakatuwa makita paglabas ko kanina. Sabi ko, ang dami nagtiti ng mga bulaklak. Mga tao, may mga bit-bit na mga teddy bear, mga flowers. Sabi ko, iba talaga ang Pinoy. Kahit hirap sa buhay. Basta, masaya. Meron mga tagsa 10 pisong flower na artificial eh. Masaya na bigyan yung Pilipino. Bakit doon, ma'am? Hindi? Okay, ganun din naman. Pero hindi ganito. Kadalang. Yung parang talagang parang Christmas season niya. Parang sineselebrate talaga dito yung Valentine's Day. Compare dun sa sa Australia. Hindi uso sila sa kanila halos. Lahat. Parang pag sinabi lang nasa abroad ka, parang masarap. Parang yaman mo na doon. Kumbaga, pag ang isip ng mga nandito, mapera, masaya nandoon. Pero doon naman, isip nila masaya dito sa Pilipinas. Iba naman kasi din ang lifestyle, kaya siguro sabi ng mga mas okay doon.
Kasi dahil sa financial. Ano siya yung, di ba yung lifestyle doon? Parang, Trabaho na trabaho. Kahit mahirap, maganda yung bahay mo, maganda yung gamit mo, ganun. Dito ko, pag mahirap, Kasing pangit. makikita mo talaga na mahirap. Pero at least dito masaya mga tao. May contentment kahit hirap, pero masaya. Doon, mga wala kang makikitang tambay doon. Kasi lahat nasa trabaho. Oo, kasi lagi madaming babayaran, insurance, mga rent sa bahay, lalo na sa bahay, sobrang mahal doon. Every week pa ang rent, hindi yun every month. Every week ang bayad. Yung renta nga namin, $550 nasa... A week yun? Yes. A week yun. So, Australian dollar. So, nasa ano siya, mga 20 plus, 20k plus. Sa isang linggo. Sa isang linggo lang. Tapos, bukod pa yung babayaran mo sa insurance, sa bahay. Kaya kailangan magtrabaho na magtrabaho doon. Tapos, ang dami mga internet, data, mga ganun. Pero kaya, iba pa rin doon, ma'am. Ang iba lang doon, kasi dito, di ba, masyadong busy, crowded. Yung mga, iba pa rin yung physical, around. Pero, mas masaya. Mas masaya dito, kahit walang pera. Tsaka yung bond ng family. Magre-retire. Oo. Kaya Kasi napag-desisyon na namin umuwi na lang, tapos siya yung mag-work, fly in, fly out. Kasi kung iisipin mo naman, halimbawa lalo na pag nandun ka sa ibang bansa, pag nag-pension ka, maliit lang yung, kumbaga, malaki ang kita mo doon. Pag dinala mo rito, malaki na yung convert niya eh. Kaya yun ang kagandahan kapag dito ka nag-retired. Yung iba, di ba ganun ang ginagawa? Trabaho ng trabaho, tapos madaming mga foreigner na pumupunta dito pag matanda na yun. Hindi na sila mag-work kasi malaki na yun. Kung sabihin mo may $2,000 ka rito, di malaki na yun, di ba? Talagang kumbaga angat na yung buhay mo rito pag may $2,000 ka. Di ka na mag-work. Kahit di ka na mag-work, oo. Sisyo na lang yun doon yung kumbaga maliit na halaga lang, pero dito ang value niya napakalaki. Asawa ko naman yung kind of retire niya hindi na siya mag-work, pero gusto niya mag-focus na sa business niya. Na lang yung retirement. Kapag dito, pag may business ka na, tapos pag may monthly ka, okay na okay. Yung iba nga kahit walang business man, basta meron kang monthly, di ba may monthly pension ka, okay na eh. Ayan, ma'am. One time, kami Grab. Diyan kami ninto sa may sa may Alanganin, oo.